scripture po natin ay sa Numbers chapter 13 and 14. We're gonna skip through a few verses. So bear with me, basahin po natin sa Tagalog. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magsugo ka ng mga lalaki upang lihim na siyasatin ang lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat lipi ng kanilang mga ninuno ay susuguin ninyo na bawat isa ay pinuno sa kanila. Kaya sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng paran ayon sa utos ng Panginoon. Silang lahat ay mga lalaking pinuno sa mga anak ni Israel. Isinugo sila ni Moises upang lihim na siyasatin ang lupain ng Kanaan. At sinabi sa kanila, umakyat kayo sa Negeb at umakyat kayo sa mga kaburulan. Tingnan ninyo kung ano ang lupain, mga taong naninirahan doon, kung sila'y malakas o mahina, kung sila'y kaunti o marami, kung ano ang lupain na kanilang tinatahanan, kung mabuti ba o masama, kung ano ang mga lungsod na kanilang tinatahanan, kung sa kampo ba o sa mga pader, at kung ang lupain ay mataba o payat, kung mayroong kahoy o wala, magpakatapang kayo at magdala kayo rito ng mga bunga ng lupain. Ang panahong iyon ay panahon ng mga unang hinog na ubas. Kaya't sila'y umakyat at kanilang lihim na siniyasat ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob sa pagpasok ng Hamat. Sila'y nagbalik pagkatapos na lihim na siyasatin ang lupain sa katapusan ng 40 araw, 40 days. Sila'y dumating kina Moises at Aaron at sa buong sambayanan ng mga anak ni Israel sa ilang ng paran sa Kadesh at kanilang dinalahan sila ng balita at ang buong sambayanan at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. Kanilang sinabi sa kanya, kami ay dumating sa lupaing iyon na kung saan ay sinugo mo kami. At tunay na iyon ay dinadaluyan ng gatas at pulot, milk and honey, at ito ang bunga niyon. Gayunman, ang mga tao na tumitira sa lupaing iyon ay malalakas at ang mga bayan ay mga pader at napakalalaki. At saka aming nakita naroon ang mga anak ni Anak. Ang Amalekita, ay naninirahan sa lupain ng Negeb. Ang mga Heteo, ang mga Jebuseo at ang mga Amoreo ay naninirahan sa mga bundok. Ang mga Kananeo naninirahan sa tabi ng dagat. Kompleto po sila, no? May bundok, may dagat, parang Albay. At sa mga pangpang ng Jordan. Ngunit pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyatin agad at sakupin sapagkat kayang-kaya nating lupigin iyon. Amen. Ngunit sinabi ng mga lalaking umakyat na kasama niya, hindi tayo makakaakyat laban sa mga taong iyon sapagkat sila'y malalakas kaysa sa atin. Kaya't sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang sinisiyasat sa mga anak ni Israel na sinasabing, ang lupain na aming pinaroonan upang lihim na siyasatin ay isang lupain na nilalamon ang mga naninirahan doon. At lahat ng tao na aming nakita roon ay malalaking tao. At nakita namin doon ang mga Nephilim, mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong at gayon din kami sa kanilang paningin. Grabe yung pagkumbinsi nila, no? Pinush talaga. Kaya't ang buong kapulungan ay sumigaw ng malakas at ang taong bayan ay umiyak ng gabing iyon. Nagreklamo ang lahat sa mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sambayan, namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto o kaya'y namatay na sana tayo sa ilang na ito. Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito upang tayo'y bumagsak sa tabak? Ang ating mga asawa, ating mga anak magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin? Balik na lang tayo. Kaya't sinabi nila sa isa't isa, maglagay tayo ng isang pinuno, let's make a new leader. Tayo'y bumalik sa Ehipto. Nang magkagayon, sina Moises at Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan ng bayan ng mga anak ni Israel. Si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephone na mga kasama ng mga nagsiyasat ng lihim sa lupain, pinunit nila ang kanilang mga damit, sinabi sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, ang lupain na aming pinuntahan upang lihim na siyasatin ay isang napakagandang lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, dadalhin nga niya tayo sa lupaing iyon at ibibigay niya sa atin isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang message po natin sa araw na ito, Journey to the Promised Land. Sabihin mo yung katabi mo, Journey to the Promised Land.
Next slide po. Hindi ko pahabayan, magtuloy-tuloy tayo. Ang una pong pointer is the promised land. Para po sa mga Israelita, yung salitang promised land, it's a very special word to them. Napaka-importanting salita po nito sa kanila. Kasi po, yung dalawang salitang ito, it holds a lot of meaning to them. Napakaraming ibig sabihin, iba't iba, hindi lamang sa kada individual, kundi para sa kanilang bansa mismo. Una, isa pong instance sa Bible na binigay yung meaning ng promised land is in the verse of Genesis 17, verse 8. Ang sabi po dito, "And I will give to you and to your offsprings after you the land of your sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be your God." Unang meaning po para sa mga Israelites ng promised land is isang lugar. It's a place. Ito pong verse na ito, if we go back to that verse, makikita po natin, it's just one verse, pero napakaganda po ng promise ni Lord para sa kanila. Sabi nito, "I will give to you," hindi lamang sa iyo, kundi para sa mga anak mo and so on. Not just to you, God's promise is also to your offspring. Pangalawa, sabi po dito, "the land of your sojournings." Kapag sinearch po natin yung meaning ng sojournings, napakaganda na andito siya sa verse na to. Ang meaning po nito is a temporary stay, a temporary rest, a temporary residence. Pero ang sabi ni Lord, yung sabi ng mundo na temporary lang, "I will give it to you as an everlasting possession." Yung sabi ng iba na hanggang dyan ka lang, yung sabi ng iba na temporary ka lang dyan, sabi ni Lord, "I can give it to you as an everlasting possession." At ang sabi pa niya, all the land of Canaan, hindi lang part nun, hindi lang isang part, kundi sama na natin lahat, all of it. And it's a very big land. And sabi niya, "I will be your God. My protection is gonna be with you. My covering is gonna be with you. My comfort is gonna be with you." The promised land for the Israelites, first instance is, it's a place, it's the land of Canaan. Number 2 po, naalala ko yung sabi ko, Lord, yung City Hope pala, may ganito din na promise. Yung sa verse na yun, sabi ni Lord, "To you and your offspring, the land of your sojournings." Di ba, temporary tayo nag-rent dito sa building. Sabi ko, Lord, amen, yung temporary stay pala namin dito, gagawin mong everlasting possession. At hindi lang dito, parang meron pang another place. Tapos sabi ni Lord, all the land, Lord, isama mo na yung katabing lupa para maraming space, no? So, God is good in His promises. It's a very relatable sa journey natin. Yung mga journey sa Bible, we can easily relate into it. Pangalawa po, another instance sa Bible na tumutukoy sa promised land ng mga Israelites, it's this verse. Sabi dito, Exodus 12:40-41. "The time that the people of Israel lived in Egypt was 430 years. At the end of 430 years, on that very day, all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt." Now, in this part po, this is the part where it started going deeper, yung meaning ng promised land para sa mga Israelites. They have been staying in Egypt for 430 years, and they were in a really harsh environment and slavery. Hindi lang yung trabaho nila pinapakailaman ng mga Egyptians, kundi pati yung mga anak nilang lalaki, pinapapatay yung mga sanggol, if you remember the story of Moses. Now, kung isipin natin, yung 430 years, sabihin natin, ay, 4 na generation lang naman yun kasi mga 80 to 100 years old. Pero pag inalala po natin, di ba yung mga edad noon, umaabot ng mga 600, 800, up to 1,000. So kung isipin natin, yung mga Israelites na nabubuhay noon in this journey, nasamsam nila lahat ng experience. Yung pagpapahirap ng Egypt, they have suffered all of it. So kung tayo maging part nung journey na ito ng mga Israelites, yung halos kalahati nung buhay mo, naranasan mo yung slavery, and then the Lord has called you out of Egypt, out of slavery. The promised land for the Israelites, it meant freedom. From 430 years, this is the freedom that they have been waiting for. It might be a freedom na hindi nila expect na mararanasan din pala namin.
The promised land can also mean freedom, like the Israelites. Pangatlo po, ang verse natin is Exodus 3 verse 8. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. Pangatlo pong instance sa Bible ng experience ng mga Israelites ng meaning nila ng promised land is abundance. Abundance, it may be spiritual abundance, it might be physical abundance, pero yung experience po nila na makalabas sa Egypt, maranasan nila dinala nila yung mga prutas ng mga espiya, pinakita nila na ito yung meron sa promised land. So it's not only a place, it can also be freedom, it can also be abundance, yung promised land na nakalaan ni Lord para sa atin. There are so many instances in the Bible. These are only a few examples kung ano ang minimini ni Lord for the promised land. So, what's your promised land? Tanungin mo yung katabi, ano yung promised land mo? Where are you headed? What does the Lord want you to do? Lord, anong plano mo sa buhay ko? Saan mo ako gustong gamitin? Saan mo ako gagawing pagpapala para sa pamilya ko, para sa church ko, at para sa mga nakapalibot sa akin? What's your promised land? Number 2, the journey. So, kung may promised land, syempre may journey papunta doon. In the book of Deuteronomy po, this is a book that is about the retelling of the law. So, inuulit yung law na in-explain noon. Bakit may retelling? Kung bumalik po tayo sa experience ng mga Israelites, nung nakalabas po sila sa Egypt, they were about to enter the promised land. Nirescue sila ni Lord from slavery. But yung character na nag-emanate sa mga Israelites are these verses. Let's have a look. Una, the people, they were so quick to grumble. Mga maliliit na bagay, or baka para sa kanila malaki din yun. Pero isang example, yung una po, nung pakalabas nila mismo sa Egypt, dinala sila ni Lord, syempre na-witness nila lahat ng mga miracles ni Lord, yung 10 plagues, para mailabas sila sa Egypt. And then nung nakalabas sila sa Egypt, hinahabol sila ng mga tao sa Ehipto, they faced the crossing of the Red Sea. So sabi nila, unang reklamo nila kay Moses, verse 11 ng Exodus 14, they said to Moses, dahil ba wala ng mga libingan sa Egypt, kaya mo kami nilabas para dito ilibing sa dagat? Is that the reason? Isipin natin, nilabas sila out of slavery, but what they're thinking is, bakit mo kami nilabas ng Egypt para mamatay lang sa wilderness? They were just focusing on the situation. Minsan po, di ba, pag may problema tayo, yung tendency natin is matuon lang tayo dun sa problema. Nakakalimutan natin na may Diyos, may mga cell leaders tayo to help us out, to bring back our trust kay Lord. But this is what happened to the Israelites. Sabi nila, nagstay na lang sana tayo sa Egypt, habang buhay na lang sana tayong slave. Happy na kami nun. Parang ganun sabi nila. Yung pangalawa po, yung pagkain, sabi nila, nag-complain yung whole congregation of Israel and sabi nila, oh, that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt. When we sat by the pots of meat, at least doon may karne, at least doon may tinapay, kesa dito mamamatay lang pala kami sa gutom. Yun yung naalala nila, yung the good things sa Egypt. Ganon din ng tubig. Nagreklamo din sila sa tubig. Parang halos in one verse they're complaining. Sabi nila, why is it that you have brought us up out of Egypt to kill us? Palaging sana namatay na lang kami, our children and our livestock with thirst. May isa pang verse na nireklamo din nila. I believe. So next slide po. Or was it just that? So ayun, so unang bagay na ginawa nila, nagreklamo sila sa maliit na bagay. Nahalata ko po, ewan ko kung napansin nyo din, kapag nagrereklamo, like yung may mga problema tayo, ang pinapaalala ng kaaway,
yung mga mabubuting bagay. Halimbawa, yung pinanggalingan mo baga, mabuti pa doon, ganito, ganyan. Na-experience ko din nung andun po ako sa Melbourne. Sabi ko, mabuti pa sa bahay. At least nakakain ako ng ganito dito. Maganon. Pero nare-review po ako ni Lord. Sabi ni Lord, bakit ang naalala mo lang yung good things nang nandun sa previous location mo? Why not look towards what I have in store for you in the church? You are there for a reason. So ganun din po sa mga Israelites, nilabas sila ni Lord sa Egypt for a reason, para sa mga mas mabuting bagay. So the people, they were so quick to grumble. Pangalawa po, they rebelled against the authorities, against the leaders. Ang sabi po dito, yung sa Numbers 12, si Miriam and si Aaron, they started talking against Moses dahil sabi dito ang rason is dahil nakapangasawa ng a Cushite wife. So hindi Israelite. So kinontra na nila si Moses, but in verse 9, ang sabi po dito, why were you not afraid to speak against my servant Moses? The anger of the Lord burned against them, and he left them. The clouds lifted from above the tent, and Miriam's skin was leprous. Aaron turned toward her and saw that she had a defiling skin disease. And he said to Moses, please, my Lord, I ask you not to hold against us the sin we have so foolishly committed. Do not let her be like a stillborn infant coming from its mother's womb with its flesh half eaten away. And Moses cried out to the Lord, please, God, heal her. Hindi lang nagsimulang magreklamo yung mga Israelites, but then nagsimula na sila to defile and rebel against their leader. Pero napakaganda po nung response dito ni Moses, no, na kahit yung minsan na-experience natin na like people will talk bad against us, but it is such a great character. Sabi ni Moses, he even prayed to the Lord for them. Yung character na you're willing to forgive and to love them for who they are and pray to God about them. Kasi yun baga yung example ni Lord kung paano tayo mabuhay, kung paano tayo mag-walk through in our life. And then, after that, yung mga Israelites, sa journey po nila, they started rebelling against the Lord as well. Nakalimutan nila na kay Lord na dapat tayo mag-rely, hindi sa mga bagay na nakikita natin, hindi sa Egypt. So ang ginawa nila sa chapter 32, nagpagawa sila ng isang golden calf gamit yung mga jewelry na si Lord yung nagbigay sa kanila. So they've made a rebulto. Nagpagawa po sila ng rebulto. So when Moses came down, he took the calf the people had made, burned it in the fire, and he ground it to powder, scattered it on the water, yung gold na tinunaw, and made the Israelites drink it. Grabe din yung sadness ng isang disciple to see yung mga tao mag-rebel against the Lord. It's the same journey that we are going through. Next slide po. Sabi dito sa Deuteronomy 1:22. So, tinitingnan po natin kung bakit may retelling. So, and every one of you came near to me and said, let us send men before us. So, sabi ni Moses, ginusto nyo na magpadala tayo ng mga spies. Let them search out the land for us. Bring back word to us of the way by which we should go up and of the cities in which we shall come. So, verse 23 po, si Moses, inallow din itong mangyari. Sabi niya, sige, i-check natin yung land para ma-prepare tayo on the battle that we are about to take. Sa sunod na verse po, the Lord said to Moses, so dito sa Numbers 13, so sinuggest ng mga tao, inapprove ni Moses, and the Lord has allowed it as well. So to go into the promised land, sabi nila, sige, send some men to explore the land of Canaan, the Lord said to Moses, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. Kung makita po natin yung journey ng mga Israelites, they've started grumbling, they've started rebelling against the leaders, nag-rebel sila kay Lord. But when the time came na ready na si Lord, na papasukin sila sa promised land, sabi ng mga tao, i-check natin yung lugar. Tingnan natin kung anong naandun. So sabi ni Moses, sige, iniisip niya, we can be prepared to see what's in there. The land, binasa natin kanina. And then the Lord has approved it as well because He wants to see the heart
of His people. Pumunta po tayo sa next slide. Bear in mind that yung very purpose kung bakit pinadala ni Lord yung mga spies sa land of Canaan, it's not to decide whether sasakupin nila yung land o hindi. So uulitin ko po, pinadala sila as spies, hindi para mag-decide papasukin ba natin o hindi. Pinadala sila to be prepared, to be steered up, to say that this is the place that the Lord has promised us to have. So kahit anong circumstance, ito dapat yung lalakaran natin, ito dapat yung pupuntahan natin. But that's the part where the Israelites failed. Sabi dito sa Numbers 14 to 34, because of what they have done, the Israelites suffered wandering in the wilderness for 40 years. Katapat nung 40 days na in-explore nila yung land ng Canaan. Tapos sabi po dito, furthermore, God gave them what they asked for. Yung lagi nilang dinideclare, yung lagi nilang sinasabi, sabi ni Lord, I will do the very things I heard you say. In this desert, your bodies will fall, every one of you 20 years old or more. Additionally, the 10 men had given the bad report, were struck down and died of plague before the Lord. Only Joshua and Caleb survived, the two faithful spies who believed God's promise to give the land over to them. Si Lord po, kinuman niya yung mga leaders to go before the land and prepare it for the people. If we remember Moses' instruction, he said, find out about the land, paano natin siya ititake. Kasi noon pa man, yung pangako ni Lord, simula pa kay Abraham, sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang lupang ito. Noon pa man, si Lord po, may pangako na sa bawat isa sa atin. Noon pa man, meron ng promised land si Lord na nakalaan para sa buhay natin. The Israelites suffered because of the actions they tried to choose and walk into. They could have believed the Lord, His promise na lakaran sana natin dahil pangako na yun ni Lord. Alam niyo po yung, alam ko bawat isa may journey na kinakaharap sa ngayon. Ang journey natin, it may be in a season ni Abraham, Abraham's season, where malalaman pa lang natin yung journey natin, malalaman pa lang natin yung promised land natin, hihingin pa lang natin kay Lord yung, Lord, ano nga ba talaga ang purpose mo para sa buhay ko? Lord, ano nga ba talaga ang gusto mong gawin ko sa buhay ko? There should be more than just waking up and going to work and going back home again. There should be more than just doing my business at pagpayaman and everything. Lord, there should be more than building my family and us doing our everyday jobs and careers. Ano yung promised land mo? Bawat isa sa atin may promised land. In Abraham's season, yung journey mo, nasa season ka ba ni Abraham, na tinatanong mo pa lang si Lord kung ano yung season mo? O baka naman yung season mo ngayon, anon ka sa Egypt season, na alam mo na yung promised land mo, or hindi mo pa alam, but then, parang kontento ka na kung nasaan ka, na kailangan nating paalalahanan na may pangako nga pala si Lord na dapat kong puntahan, na meron pa palang mas mabuting buhay na nakalaan si Lord, nakaplano si Lord para sa akin, the Egypt season. O baka naman nandun tayo sa 40-year season ng mga Israelites, na andun na tayo, nasa journey na tayo, kalagitnaan na ng journey, but the enemy is reminding us na parang mas better noon. But He's only reminding us of the good things. He's not reminding us of the slavery, of the oppression, of the pain. O baka po, nandun tayo sa walls of Jericho season. Naabot kamay na natin yung promised land. The Lord is just waiting for us to step into faith and take the promise that He has for each one of us. Tumayo po tayong lahat. Lord, we thank You that You are in this place right now. We thank You for reminding us that there is more to life than this. That You have great promises sa bawat isa, Panginoon, na naririto.
Lord, dakila ang plano mo sa kanila, more than what we could ever think of or imagine. Lord, alam namin na ikaw ay may kakayanan to provide for our needs, both physically and in our hearts. And we know that you are able to meet each heart personally. You know their journey. You know what they're going through. At Lord, alam po namin na if we step in faith in you,